Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the Metal Gear Solid Raiden na 3D printed and Cyborg Ninja na 3D printed din. Shout out, special shout out to 3D Hub MNL, 3D Hub.mnl for printing these awesome 3D prints. Grabe, sobrang ganda. These are resin 3D prints from 3D Hub MNL. Super sharp yung sculpt, madali lang siya i-assemble, maganda naman yung mga cuts. And meron pa siyang binigay ng mga extra body of Cyborg Ninja para pwede akong pumili kung ano yung gusto kong ilagay. Ito ang gagawin natin dito, pa-practicein natin yung ano natin dito, yung pwede natin itong gawing tutorial piece, this one. And ito naman si Raiden, super nice, very detailed yung armor niya. Yan o, close up. Also the face is very cool. The hand, the sword. Yung sword ihiwalay natin kasi medyo delikado to pag shinip. Okay, we have two swords. Tapos ito rin ihiwalay ko din kasi ibublutak na lang natin to dito sa likod. Nakaganyan. Delikado rin eh. Baka mabali sa shipping. Okay, so ang first step na gagawin natin dito, mag-apply tayo ng primer. Bosny number 68 primer gray. Okay, 2 thin coats, tapos after every coat, let it cure. Okay? Done na tayo mag-spray ng Bosny primer gray and white pala. Gumamit din ako ng white, flat white. So na-cure na siya. This is Raiden and this is Cyborg Ninja. Okay, so next na step naman na gagawin natin, mag-apply tayo ng mga washes na para siyang watercolor type of washes. Pero hindi sa buong figure, sa mga sections lang. So kay Raiden, ito yung mga gagamitin nating colors. Yellow ochre, fern green, cobalt blue, leather brown, gunship green, talo green, at saka white. Yung white pang ano lang, pag gusto natin maging lighter yung isang color, mix lang tayo ng white. Dito naman kay Raiden, ay kay Cyborg Ninja, we are going to use orange, red, and magenta. Meron din tayo salmon skin tone, basic skin tone, and intense violet. Ayan. So yung mga kulay na to based dun sa artwork ng Metal Gear na ginawa ni Yoji Shinkawa. Okay, next na step, mag-apply na tayo ng colors dito sa body ni Raiden. So ang ginagawa ko lang, mas marami yung water kaysa dun sa paint. So para mas mag-flow yung paint dun sa mga crevices or sa mga deeper parts ng 3D printed material. Again, shout out to 3D Hub.mnl for this awesome print. So I'm using a flat brush na medyo worn out para makapasok siya dun sa mga deeper parts ng armor. So ang ginagawa ko dito, parang siyang watercolor paint style. Yeah. Hindi siya opaque, very translucent siya. May combination siya ng mga colors na pinili natin. So we have blues, browns, yellows. Also we have greens. Okay, done na tayo sa wash na parts. So nag-mix tayo dyan ng blues, greens, yellows, and browns. Ngayon naman, add natin yung line art. So sa line art, parang mga brush strokes yung gagawin natin. It's very intentional, kaya yung hagod ng brush natin medyo nasa flicking motion. Okay, yung gagawin natin dito. So you can do press and flick. So ganun yung gagawin natin sa mga, so start tayo sa deepest parts and then we flick out dun sa lightest na parts. Okay, that. So ang brush ko dito ito yung smallest na na flat brush. Gusto kong gamitin to for this kind of execution kasi hindi siya super clean and nabibigay niya yung brush stroke finish na gusto ko. So pag
Pag gusto ko medyo kita yung brush strokes, tatanggalin ko yung most of the paint and ida-drag ko lang yung brush across the surface. Para siyang dry brush. Yan. If I want more paint, or if I want to be darker, if I want the paint to be darker, maglalagay lang ako ng mas maraming paint, ilaload ko lang sa brush and then press and flick, that's it. So gagawin natin to sa lahat ng parts. So make sure, recommended lang na hindi natin matatabunan yung ibang mga areas na ginawa natin ng colors, na pinatungan natin ng iba't ibang colors. Okay, kasi sayang eh. Mas tingin ko mas maganda yung contrast, mas mataas yung level of contrast kapag nakikita pa rin yung ilalim, yung undertones ni Raiden. So something like that, if flick lang natin across to give the figure yung brush stroke feel na gusto ko. Okay? So try natin dito sa shoulders, load lang natin yung brush. And then let's start here and then flick. Okay, start here, flick. Okay. Yan, mas mataas yung contrast dito sa shoulder armor. Kitang-kita talaga. Yan. Yan. Okay, so gagawin natin to sa lahat ng parts. From head to toe. Pili lang tayo ng mga parts na pwede natin lagyan ng mga dark areas, light areas. So pili na lang kayo dyan. Kasi huwag kayo masyado ma-stress sa sa paglalagay ng mga shadows and highlights. Kasi marami namang sources of light. Diba? Hindi naman isa yan. So you can have multiple sources of light. Pwede ang source of light nyo sa ilalim, sa ibabaw. Kaya yung shadows nyo can also move. Ayan. Okay. So yun mga ma'am, sir, ma'am, we are done with the Metal Gear Solid Raiden na 3D printed na statue. Thank you very much 3D Hub MNL, 3dhub.mnl for making these kinds of statues. Ganda ng mga print nila. This one is made of resin. Hindi ko kinabit yung sword, hindi ko siya ginglue. Hindi ako nag-apply ng glue para pwede pa rin siyang tanggalin. Kasi para maprotektahan yung sword. Kasi itong prone yan for breakage kapag ganyan kahaba yung segment or yung section. This one, hindi ko na rin to i-glue yung stand niya para madali rin for transport. Okay. So yun mga ma'am sir, that's it. Ito yung front. Ayan. So that's the front, the chest part. And then ito yung back. Tapos ito yung other side. Ayan. Walang articulation dito mga ma'am sir. Statue to. So ang tagal na rin tong nasa stock room. Pero kahapon ko lang din nabuksan and then ayun, pinaint ko na agad tapos kinostomize natin and then ayun pala, nag-apply na rin ako ng top coat dito para maprotektahan yung paint job na ginawa natin. Okay? So that's it mga ma'am sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.